Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Kitty Chu. Isinare lang niya ang post ng Peanut Gallery Media Network. This is the picture of the judge who this week ruled in favor of Martin Romualdez in the Quezon City $1 billion flood control case. Parang civil case ito. Ito po yung pangalan ng judge sa Quezon City. Yung picture pala. Pangalan niya is, her name is Madonna Echeverry, presiding judge for Quezon City RTC Branch 81, who suspiciously denied the plaintiff's motion to litigate as pauper litigants in the billion-peso corruption case against the most corrupt Filipino politician of the 21st century. Judge Echeverry's potentially dangerous decision undermines the very purpose of the pauper litigant law, which is vitally important as it gives ordinary citizens a fighting chance against the most powerful criminals in the country. By rejecting the motion for reconsideration of the underprivileged complainants and demanding an impossible 20 million pesos in docket fees to be paid with an absurd 3-day deadline, Judge Echeverry has basically let Romualdez off the hook for corruption that we all know he is guilty of without hearing any of the evidence of the case. Okay. Ang naintindihan ko ito, yung complainants ng civil case, mga pobre, underprivileged. Nire-require ng judge na magbayad ng 20 million pesos docket fees. Ibig sabihin yung bayad mo sa korte. Civil case eh. Ganyan talaga ang civil case. Parang may bayad. Anong maibabayad ng pobreng complainant? Kaya na-dismiss yung kaso. So, nakakalungkot po yung ganitong pangyayari na merong matapang na mga Pilipino na kahit pobre, mayroong paninindigan na sampahan ng kaso si Martin Romualdez. Hindi na ito nadinig ang kaso kasi nga hindi makabayad yung complainant. It's a very sad day for Philippine justice. Although isolated case man lang siguro ito, I still believe na ang hustisya sa Pilipinas ay gumagana. Ulitin ko, sana isolated case lang ito. So ngayon, ligtas na si Martin Romualdez sa kasong ito. But I don't know kung yung mga kaso niya sa ombudsman, kung itutuloy ba ng ombudsman o hindi. Kasi matagal nang sinasabi ng ombudsman na naghahanda sila na sampahan ng kaso sa Sandigan Bayan. Nauna pang nasampahan ng plunder case si Senator Marcoleta. Ngayong araw na ito, nandun na, naisampa na. Samantalang si Martin Romualdez, libre pa rin hanggang ngayon. So, nakakalungkot. But anyway, ang hustisya po, mayroong divine justice na tinatawag. Dali tatlong layer yan ng hustisya eh. Una, yung court of public opinion. Ano ngayon ang perception ng taong bayan kay Martin Romualdez? So ang judge
ang hukom sa Court of Public Opinion tayong taong bayan. At palagay ko, hindi na makakabangon pa si Romualdez sa Court of Public Opinion. Kaya kung may plano siyang kakandidato sa 2028, wala na siyang kapag-asa. Kasi hinusgahan na siya ng nakakarami sa taong bayan. Sa Court of Law naman, yan, yung mga korte, RTC, Court of Appeal, Supreme Court, medyo panalo si Martin Romualdez. Dahil hanggang ngayon, ito, civil case ito, panalo na siya. Yung mga criminal cases, I don't know kung itutuloy ba ng ombudsman. It remains to be seen. Tingin ko, kung itutuloy man, opinion ko lang ito, hindi yung totohanan ng kaso. Kasi, I stand with the Iglesia ni Cristo sa pananaw nila, sa We Are One na rally nila na mayroong selective justice na nangyayari ngayon sa ating bansa. Kung sino lang ang kalaban ng administrasyong ito, sila yung nasasampahan ng kaso. Ang mga kaalyado nila, safe na safe ka. But then, ito, yung higher form of justice, divine justice. God is a God of justice. Lahat tayo haharap sa judgment seat of Christ. At sa paghukom na yun, walang makakaligtas. Dahil kitang-kita ng Panginoon ang lahat ng ating ginagawa. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo guilty. Lahat tayo, we are doomed to hell. But, by the grace of God, dahil mahal ng Diyos ang tao, He provided a way out. He redeemed us. Kaya, yun na yung tinatawag na magandang balita ng Panginoong Hesus. Tanggapin natin. ABC. Ano yung A? Accept that you are a sinner. B. Believe. Maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus sa kapatawaran ng iyong kasalanan. And C. Commit or surrender your life to the Lordship of Jesus Christ. Kung ako, ginawa ko na yan. Kung gagawin mo rin yan, as we stand before the judgment seat of Christ, we will be pardoned. Acquitted tayo dahil binayaran na ng Panginoong Hesus ang ating mga nagawang kasalanan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Muna ni sila ang natagaan og yero. So muna ni ang gihatag sila nga yero. Salamat kayo sa Ginoo og nahatagan nami og sen makaatop na gyud me. O muna ni sila. Salamat pud kayo sa naghatag. O muna ni ang nahatag sa ila nga yero. So mag-atop na ni sila karon. So maupod ni ang mga lansang bahin-bahinon. Thank you so much. Kapinan ni sa kiping tadaan ni mga lalima O karon muna ni ang atop sa natagaan namo karon og yero. So dagko na gyud og buslot. So muna ni ang yero nga gihatag. Nagitabang sa mga
ug karon human na gyud sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So maayo na gyud nga tan-aw. Salamat kaayo. Pasalamatan ako ang labaw ang Ginoo og samot na gyud ang naghatag ani. Salamat gyud kaayo. Thank you. Salamat.